Doc Jan, ano-ano bang ibig sabihin muna no, ng aesthetic surgery? So, aesthetic kasi is a concept of beauty, no? So, in a sense, aesthetic surgery is a type of surgical procedure na pino-perform natin to improve yung one's appearance. So, usually ginagawa siya sa face, sa body. So, ang mga included dyan na procedure is yung mga rhinoplasty, liposuction, breast augmentation, etc. So, ang goal naman ang goal naman ng surgery natin is to improve yung self-esteem ng individual and to improve yung confidence nila. Oo, so, no? Kasi ayan, okay, parang sabi ko sana, bakit dumilim? Ayan, i-on mo lang yung nasa harapan na gadget, Doc. Isa-isayin natin, Doc, yung mga binanggit mo, no? Ano-anong klase yung mga, unahin natin yung mga may surgery na binabanggit. Pero gusto ko rin ma-highlight yung mga non-surgical procedures. Ano ba yung mga pinakamabenta para sa mga mommy na client? Ano-ano ba yan? At saka, bigyan mo kami na idea kung ano yun at anong purpose nun. So, usually sa mga mommy natin, so, may term kasi na parang mommy makeover, no? Wow! So, mommy makeover! Kasi, di ba, alam naman natin na kapag nagkaroon ng baby, nagkaroon ng, nag-breastfeeding sila, ganyan, nagkakaroon ng changes sa body. So, usually, nagkakaroon ng weight gain, nagsasag yung breast, ganyan, lumiliit. So, most commonly for mommies, na nakikita ko in my practice is liposuction talaga. So, liposuction is tinutunaw or inaalis natin yung fats through surgery. Mm-hmm. So, para lumiit yung isang area, for example, sa tiyan, ilaliposuction natin para mawala yung taba, excess fat. That's the most common, no? Naman, yes. Isa sa most common. Mm-hmm. So, ayun. Ano pa? So, pwede rin sa ibang areas, like sa arms. Ay, dito, no, yung mga parang lumalaw-law na parte ng braso, no? Yes, oo. At saka saan pa? Saka mga merong excess fat. For example, matataba na yung mga arms and thighs, chan, yan. Pwede natin i-liposuction yan. Liposuction. Aalisin po yung mga excess fats, kumbaga. Ano pa, Doc? Meron din, pero most common pa rin kasi is, sa Pilipinas is rhinoplasty. Rhinoplasty. So, nose job. Nako. Oh. So, isa yan pa rin sa mga most common kasi sa ating mga Pilipino. Patatangusin. Hindi tayo blessed na matatangos ang ilong. Aray ko po, oo nga eh. Buti si Doc medyo okay. So, hindi. I-enhance natin yan para maging maganda. Saka binabagay sa face ng pasyente. Okay. O ano pa? Yung mga pantanggal wrinkles, ano doon bang tawag doon? Usually mga non-surgical naman. So, usually pinaka-common is yung mga neuromodulators or mga botulinum toxin natin. Botox. Mas kilala for Botox. Binabatak? So, hindi, isa siyang, para siyang medicine, no? Ini-inject lang. Injection lang siya. So, usually for wrinkles, so yung mga wrinkles na meron tayo, mga fine lines, ganyan. So, pag binotok siya, usually nai-improve yung appearance. Nice. Kasama dyan, Doc, no, yung pag gumingiti ka, yung parang maraming linya? Yes. So, kapag yung pag nagaganyan, so yung crow's feet na tinatawag natin, so pag na-inject ng Botox, usually, nare-relax yung muscle and na-smoothen out natin yung wrinkles. Yun. Ano pa? Naku, na-excite yung mga mommies na nanonood sa atin. Ano pa daw ba yung mga pwede daw na maisipan nilang ipamper naman ang kanilang sarili? Yan, may pantanggal ng wrinkles, pantanggal ng taba, pampatangos ng ilong. Meron pa ba? Usually, meron din tayong mga facelift. If nagko-consider sila kasi minsan, di ba, as we age, medyo nagsasag yung face. So, pwede nating gawin siya non-surgically. Pwede tayong mag-facelift using threads. Usually, nag-i-insert ng needle. Maraming needle sa face para ma-lift and ma-tighten yung skin. Pwede rin natin i-consider yun sa mga mommies natin. May mga ginagamit po na ano yun, parang pampapayat daw dito. Anong tawag doon, Doc? Meron tayong medicines na ini-inject specifically sa isang area ng body. For example, dito sa double chin.
Ayan. So, pwede natin i-target siya. I-inject lang tayo ng medicine. Then, usually ilang session siya. Siguro mga 2 to 3 or to 5, depende sa taba ng pasyente. Okay. So, may mga ganong time procedure if ayaw nila ng surgical na liposuction. Pwede yun. Ito yung mga non-surgical, konting injection lang, no? Pero, Doc, medyo yung iba... Minimal downtime lang din. Usually, halos walang downtime or walang side effect. I was about to ask, Doc, kasi baka sabihin naman ng mga mommies, no? Na, naku, hihiwain ako, kaya naku, i-injectionan ako, baka may grabing side effects naman yan. Ano pong assurance lang sa kanila on these procedures na binabanggit po ninyo? Yes. So usually, lahat ng procedures, syempre meron tayong risk and meron possible complication. So I usually explain that to the patient. So I manage their expectation. So sinasabi ko, ganito po, after procedure, ganito ang mangyayari, ganito ang i-expect nyo. So usually naman, for every type of procedure, syempre ina-assess namin yung pasyente, ni-evaluate, may mga protocol, may mga guidelines tayo dyan. So hindi naman namin sila gagawa ng procedure if yung patient is hindi fit for that procedure. So usually, almost wala naman nagiging problem after the surgery or after a certain procedure. So safe naman talaga. And usually, I also give, meron akong parang papel na binibigay after the procedure. Andun yung mga instruction, and then yung mga dapat gawin after may guidance, kumbaga. Yes, may guidelines. So pero, andun lahat. Oo, pero Doc, syempre, yung mga mommies, alam natin, mga baka nasa 40s or late 50s na, may edad po ba na pwede lamang ang mga ganyang klaseng procedures? Baka kasi sabihin nila, naku, kung kailan ganito edad, baka doon pa magkaroon ng komplikasyon. O wala naman? Oo. Wala naman generally mo, no? So, as long as fit yung patient, walang problem, no? So, usually meron kasing clearance din yan for a surgery. So, if okay naman, so meron kami mga patient 60s nagagawan pa ng surgery. Wow. Basta walang problem. Oo. Nagpapalay so, po ang mga lola? Mga facelift, ganyan. Facelift. Ibang procedure. So, oo. So, pwede pa rin. Pwede pa rin. Oo. Ito may mga nagko-comment to. Lip filler, maganda rin yata yun, Doc. Sabi niya. Ano yes. Nanay ito nag-message na to. Lip fillers. Ano yun? Ano yung lip filler? Fillers in general. So, fillers kasi is to volumize ang isang area. So, lip fillers, ginagawa siya para mas maging hydrated, mas maging pouty yung lips. Mas ma-enhance yung appearance. Ganon. Angelina Jolie. Ganon. Yes, yung mga kissable lips na nakikita natin. Yan, Oo. Sige. Doc, ito, syempre, ang isa pa sa tanong natin, no? Paano yung paghahanda lang ba na dapat gawin kapag sasailalim sa mga ganitong klase? 1, for the aesthetic surgery, and 2, for the non-invasive or yung mga hindi naman wala namang surgical procedures. Sige, siguro for surgical muna tayo, no? Siyempre, kailangan dapat decided ka na talaga or 100% sure ka na gusto mong ipagawa yung surgical. Kasi surgery is permanent. So, once magawa yan, siyempre, mahirap nang ibalik. For example, sa nose mo, bawa nabawasan na yung alars mo. So, after surgery, hindi mo gusto yung itsura mo or naninibago ka sa itsura mo. Ayun, siyempre, mahirap na yung ibalik. So, dapat 100% sure ka. Second, syempre kailangan mong you do your own research din. So, syempre nasa age na tayo ng technology, no? Technology, oo. Marami available na lahat. Yes, Google mo na isang procedure, makikita mo yung mga complication, etc. Paano gawin. So, you do your own research din. And syempre, lastly, siguro yung budget, no? Kasi hindi naman biro din yung pagpapagawa ng surgical procedure. Kasi this is kumbaga parang luxury siya luxury. Hindi siya talaga in need or hindi naman talaga kailangan, no? So this is parang more of a luxury procedure lang. Tama. Yung mga non-invasive, meron ba dapat preparations din ba dyan? May mga injection usually din yun, non-invasive kasi non-invasive is not permanent, no? So yun yung pinagkaiba nila. So surgical usually permanent and mas longer lasting. Si non-surgical kasi usually naglalast lang siya few months to a year.
So, generally, pwede nyo lang din naman i-research. So, kasi meron pa rin naman, syempre, like I said na kanina, meron pa rin mga risk for certain procedures. So, do your own research lang din. Pero for non-surgical kasi mas maliit yung chance ng complication and risk involved. Saka, yun, mas wala siyang downtime kasi. I see. Doc, may mga nagtatanong din po, no? Marami kasi nagsusulputan ngayon ng mga aesthetic clinic, mga spa. Ano bang kaibahan ng mga yan? Siyempre, kung saan po kayo nagtatrabaho din? Yes. Just make sure na yung mga clinic na ito or yung mga spa is meron talagang doctor. No? Hindi lang doctor, syempre, kailangan yung well-trained sa aesthetics. So, meron kasing general doctor lang. Mahirap yun. Hindi naman talaga siya specialized na yung aesthetic. So, meron talagang specific doctor for aesthetic procedures. So, ayun. One assurance. Lang din. Yes, one assurance din po yan na at least medyo kampante ka sa magiging procedure sa'yo, if ever, di ba? Na Marami kasi ngayon na actually maraming mga non-doctors na gumagawa. So, be careful lang din, no? Kasi if magkaroon ng problema, syempre, wala silang mahahabol dun sa gumawa sa kanila. Yung mga non-invasive, kahit ba non-doctors pwedeng gawin yun? Hindi mo. Kasi, any type or any medicine na ini-inject sa body, usually dapat doctors lang. So, yun yung, yung mga ibang gumagawa, that's illegal practice of medicine. Naku, medyo para magdadalawang isip ka pala ngayon, no? Kung sino yung magtuturok sa'yo ng kung ano-ano, either sa muka, sa balat, or sa katawan mo, no? If ever man. Eto, paano daw ba'y pag-aalaga kapag sumailalim na sa mga ganyan? Nagbibigay ka kamo ng mga parang papel na may guidance sa kanila. So, generally, usually mga warm compress, cold compress. Ayun. Then, syempre, iinumin nila yung mga binibigay na gamot. Usually, meron yung antibiotics, meron mga pain meds. And generally, nire-restrict muna namin yung mga movements, no? So, bawal muna magbuhat ng mabibigat, ganyan, for a few days to a week. Para talaga ma-maintain yung beauty. Yes, kasi nagre-recover ka from the surgery. Doc, may nagtatanong, magkano ba yung mga ganyan? Magkano nag-range, no? Para magka-idea sila at saka baka gusto nilang magpagawa. Paano ba kayo makukontak? Generally, depende sa procedure. Minsan kasi depende rin sa assessment ng doctor kasi iba-iba siya. Iba-iba yung kaso, iba-iba yung case, no? So, for example, sa rhinoplasty, meron kasing dalawang type ng rhinoplasty. Meron yung mga may implant, meron yung mga walang implant. So, meron yung silicone rhinoplasty, meron yung mga Gore-Tex rhinoplasty. So, iba-iba. I see. Paano kayo makakontakt, sir? Price range. Price range. Sige, price range. Price range siguro, kung yung mga minors, siguro mga less than 50K. 50K, meron na? Yes. Less than 50K, meron na yan. Pero yung mga talagang kasing tangos yung na ng mga major operations, syempre, more than 100K yan. For sure. Okay, nako, sige. Pero yung mga non-invasive, may mga mura lang talaga yan, Doc, no? Yung mga binabanggit mo kanina. Ranges up to 5,000 to 10,000 meron na yan. Okay. Ayun. Doc, sige, baka may paraan paano ka makontak. Parang ang daming natutuwa sa'yo dito. Paano ba makakontak si Doc John? Pwede nyo akong i-follow. Meron po akong social media. Meron akong Instagram saka Facebook. Search nyo lang po yung pangalan ko. Dr. Ernest John Lumberio. Yun ba yung nakalagay? Sa Facebook page ko. Yan. Dr. Ernest John Lumberio. Sige. Siyempre, kaibigan ko to si Ernest sa sa Facebook kabatch ko ito pero hindi kami magkaklase. Magkabatch lang kami dalawa. Ayan. Oy, Doc, maraming salamat ha. Okay, Mon. Thank you din. Thank you at mabuhay ka ha. Maraming salamat sa paggising ng napakaaga mga kapatid. Parang as early as 4 a.m. gising na rin ito si Doc John. Parang mapagbigyan tayo dito sa ating programa. Yan po si Dr. Ernest John Lumberio, isang cosmetic surgeon sa Philippine Academy of Aesthetic Surgery.